Patay sa pamamaril ang isang Nigerian national sa Taguig. Base nga po sa investigasyon, galing Cavite ang biktima at pumunta sa Taguig para maningil ng utang sa kanya. Nagpasama siya sa kanyang kaibigan na isang Nigerian din. Pero pagdating sa nakaabang na meeting place ay nakaabang ang suspect at binaril ang biktima. 2 sa 4 na suspect ang nasa kustodiya na po ng pulisya. Sila umanong nagbukas ng gate at nagpapasok sa biktima sa loob ng compound. Tinutugis ang gunman at isa pang kasabwat. Sinampahan na po ng kasong murder ang 2 inaresto. Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng kable ng kuryente sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, kita ang lalaking naglalakad papalapit sa mga plastic barrier. Gayunman, ipinaaresto naman ng korte ang isa pang suspect na si Ronald Bulak na posibleng nasa likod umano ng krimen at dapat nang litisin. Nakatakdang magsagawa ng orientation ng Department of Education ngayong Abril para sa proposed 3-term school calendar simula sa susunod na pasukan. Tama. Sa iba pang balita mga kapatid, arestado naman po ang suspect sa panggigilit sa leeg ng 5 taong gulang na lalaki sa Navotas. Miyerkules nga po nang matagpuan ng bata sa isang bakanting lote malapit sa kanilang bahay. Agad naman itong dinala sa ospital. Kahit kritikal ay nagawa niyang kumpirmahin sa mga pulis ang pagkakakilanlan ng suspect na dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Doon na po inaresto ang suspect. Sinubukan naman ng News 5 na kuhanan ng pahayag ang suspect at kanyang mga magulang pero tumanggi na itong magsalita. Sabi ng kanyang magulang sa mga pulis, may problema ito sa pag-iisip. Sinampahan na rin po ng reklamong frustrated murder ang suspect. Binuksan ng muli sa mga motorista ang southbound lane ng Magallanes Flyover sa Makati City. Isinara ang nasabing bahagi ng kalsada nitong Semana Santa para sa buong araw na mga pagsasaayos. Personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kinumpuning flyover. Aabot sa 180 million pesos ang ginastos ng gobyerno para ayusin ang aspalto, joints at retrofitting ng flyover. I-inspeksyonin din ng kalihim ang EDSA Taft kung saan nagsasagawa naman ng road marking sa ilang lane. Nagsagawa rin ng mga pagsasaayos sa Rojas Boulevard hanggang sa Orense. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.